ang balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga So mga par, sinagot na nga po ni Errol Spence Jr. ang ina-advise sa kanya ng mga boxing experts at mga boxing fans na wag daw muna ito lumaban sa Unified Junior Middleweight Champion Sebastian Pondora sa October at sa halip kumuha daw muna ito ng isang tune-up fight dahil galing lang ito sa matinding punishment sa bakbakan sa naging laban nito kontra kay Terence Crawford. Ano yan ni Spence mga idol? Wala daw sa dictionary nito na kumuha ng isang tune-up fight. Ang tune-up daw mga idol ay para lamang sa mga baguhan na boxer. Matagal na daw siya pound per pound, kaya dapat walang pagpagkalawang sa bakbakan. Hindi nga daw siya kumuha ng isang tune-up fight matapos ito mag-agaw buhay sa kanyang car accident kung saan nilabanan kaagad nito si Danny Garcia na isang power puncher. Ang tune-up fight daw mga idol ay para lang sa mga fighter na mahilig sa pera at natatakot matalo at iba daw siya mga idol dahil importante daw kay Spence ang makapagbigay ng magandang laban sa mga boxing fans na deserve daw talaga nila makakita ng magandang bakbakan. Hindi daw lumalaban si Spence mga idol sa mga fighter na alam na daw nito matatalo niya sa laban. Hindi daw worth it ito sa mga boxing fans na nagbabayad ng malaki para panoorin ang kanyang laban. Well, para sa atin mga idol, mukhang nagpaparinig talaga si Spence sa dati nitong kaibigan si Gervonta Tank Davis na kung tutuusin mga idol, sa lahat ng mga laban ni Davis Boy, hindi talaga nito kalibel ang kanyang kalaban. Puro tune-up fight o di kaya kondisyones para Sherwin ang panalo. Kung hindi pa ito umidad ng 29 anyos, tila ayaw pa nito kunin ang laban kay Frank Martin na masasabi natin mga idol na ito na siguro ang pinakamabigat na kalaban niya sa kanyang pro boxing career. Samantala matapos nga po pumutok ang balita mga idol na posibleng maglalaban daw si Manny Pacquiao at Mario Barrios para sa WBC title sa welterweight. Marami kaagad ang nagsasabi mga idol na mismatch daw ang bakbakan dahil 45 anyos na daw po si Manny Pacquiao. Well, para sa atin mga idol, base sa mga pamatay na training ni Pacman, masasabi natin na humina talaga ang kanyang work rate. Pero pagdating naman sa experience mga idol, naniniwala tayo na madadali ni Pacman si Mario Barrios. Imagine niyo na lang kasi mga idol na ang tumalo at bumugbog kay Barrios na si Keith Thurman. Tinalo din po ni Manny Pacquiao. Isa pang halimo at undefeated fighter si Thurman sa mga panahon na yon. At ang nakalaban ni Mario Barrios, damaged goods na version ni Thurman. Kaya malaki ang tiwala natin mga idol na hindi basta-basta magpapatalo si Pacquiao kay Barrios sa bakbakan. Sa kabilang banda naman mga idol, General Casimero pinayuhan si Jonas Sultan. Ano yan ni Cuadro Alas mga idol? Kung 1 million pesos lang daw ang binabayad kay Sultan sa kanyang mga laban, umalis na daw siya dito mga idol. Sobrang baba daw talaga ang bigayan na to. Buhay daw ang nakataya sa laban, tapos 1 million pesos lang daw ang bayad sa'yo. Hindi daw ito worth it mga idol. At pinamimigay na lang nga daw ni Casimero ang ganitong pera sa kanyang mga tao. 1 million? Umalis ka dyan. Kung ganyan lang yung kikitain mo. Kung 1 million lang kikitain mo, umalis ka na dyan. Kung saan ka man ngayon. Totoo to, real talk to. Ha? Paalala ko sa lahat ng mga boxer, kung mga ganyan lang yung kikitain nyo, okay lang kung pasulbong pa. Pero kung nasa ano ka na, nasa gutok ka na, buhay yung kapalit mo tapos kikitain mo lang barya-barya.